Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina ang ninong at ninang natin, walang iba kundi po si SQ Eunice and Clones Arman Mandapat. Sobrang nag-enjoy ang lahat mga Kadabarkads dahil hinara na lahat ng generations ng mga ninong at ninang natin for today's episode ng Itbulaga. Marami ko nga pong nababasa na komentaryo para po sa boses ni SQ Eunice na sobrang nagagandahan sila. Ayon sa kanila, sana daw ay maglabas ng single si SQ Eunice na siya lang ang kumakanta. And speaking of mga SQ, ilang araw na po natin sila na hindi nakikita at nakakasama sa Itbulaga, kaya may nagtanong po sa update natin kanina mula po ito kay Adel Vice. Sabi niya, wala na bang SQ Queen? Matatanggal na daw ba sila sa Itbulaga? So una pa lang nasabi na po natin ang tungkol sa mga SQ natin na binibigyang daan lamang po ng therapy na kung saan ikabilang nga po ang mga SQ, itong performance ng mga ninong at ninang natin. Pag natapos na po yan mga Kadabarkads, tsaka po nila ibabalik ang therapy kasi kung isisingit nga po ang therapy tapos may mga ninong at ninang performance pa, magagahol po sa oras ang Itbulaga. At oo nga pala mga Kadabarkads, congratulations sa lucky inaanak ni Ninang Eunice at Ninong Arman Mandapat. So ang daming nanalo ng sweatshirt and syempre mga grocery package at meron din pong cash na pinamigay ang mga ninong at ninang natin. Kaya naman, congratulations. At kanina din binahagi po ng TBJ Facebook page itong kaganapan po kagabi para yan sa Christmas party and Thanksgiving party dito sa Itbulaga Studio. Sobrang dami pong palaro nila doon mga Kadabarkads. Sobrang nag-enjoy talaga ang lahat at may nagtatanong nga po na bakit wala daw po yung mga singing queens natin dito po sa Christmas party ng Itbulaga. Parang ang imposible naman na mawala po ang mga singing queens natin kasi nung nakaraang taon pa nga po inanalo yung mga singing queens natin ng mga appliances from Hanabishi. Tapos ngayon mawawala sila. Siguro andyan lang yan, di lang natin siguro nakita mga Kadabarkads. At kanina nga po mga Kadabarkads, bago magsimula ang Itbulaga, binahagi na po nila itong makakasama ng today's episode ng Itbulaga. Walang iba kundi po itong Pop Balladeer RJ De La Puente. Samantalang, 2 days to go mga Kadabarkads, masasaksihan na po natin itong solo concert ni Jerome Ibardome, December 21 yan. 2025, LBC Resto Bar, Lolomboy, Bocaue, Bulacan. Maraming salamat po sa talagang nagpa-sold out ng ticket nitong si Jerome Ibardome. Sold out na ang kanyang ticket. Congrats in advance Jerome Ibardome sa success ng iyong upcoming concert. Samantalang sa mga nakakamiss naman, kay Jean Jordan Avina mga Kadabarkads, ipalo nyo lamang po ang kanyang Facebook page. Pwede nyo pong i-avail doon yung mga concert na kinabibilangan niya nang sa ganoon na hindi nyo po masyadong mamiss si Jean Jordan Avina. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadabarkads, ang tungkol naman dito sa paghingi po ng tawad ng isa sa mga artista ng ABS-CBN sa isa sa mga producer po ng Itbulaga, walang iba kundi po si Mr. Manny B. Pangilinan. So bakit po siya nag-sorry? Sabi dito, as expected, nagngingit-ngit po ang kapamilya netizen sa mga taga TV5. Pero hindi lang netizen ang may magagandang sinabi sa TV5. May mga hanash at kudarin laban sa TV5 ang ilang taga ABS-CBN mismo at nakarating ang mga yon sa Kapatid Network. Hindi lang namin maidetalye pero napapag-usapan at nakakarating daw ito sa mga taga TV5. Nahiya na raw ang isang kapamilya artist na tumatanaw ng utang na loob sa Kapatid Network na sumalo sa mga taga ABS-CBN para magkaroon ng lugar ang mga nag-produce nilang programa. Kahit umeere ang kapamilya show sa ibang platform, sa TV5 pa rin ang may pinakamaraming viewers. Kaya malaking tulong ito sa kanila para mas malaki ang reach ng kanilang mga programa.
Nang makausap daw ng kapamilya artist si MVP na mabait sa kanila, siya na raw ang nagsorry dahil sa sinabi ng ilang kasamahan niya sa Kapamilya Channel. Alam nyo mga Kadaber Cats, lumalabas na parang walang mga utang na loob itong mga nagsasalita sa likuran po ni Mr. Manny V. Pangilinan. 'Di ba? Hindi naman po sila magkakaroon ng ganitong problema kung kung sila ay sumusunod lamang sa patakarang ibinigay po ng TV5, 'di ba? And syempre, both naman nag-benefit, kaya walang sumbatan dapat. Bayaran nila yung obligasyon nila, then yun lang, 'di ba? And binayaran na naman mga Dabarkads. I mean, gawin nila yung obligasyon nila para wala sanang problema. E di hindi sana hantong sa ganito, 'di ba? Tapos ngayon kung ano-anong sasabihin laban dito kay Mr. Manny B. Pangilinan, hindi naman po tama 'yun mga Kadabarkads, 'di ba? Ang lahat ay may dahilan at hindi mangyayari 'yun kung wala silang ginawa. At eto ang good news mga Kadabarkads. Sabi nga dito na wala man ang ABS-CBN sa TV5, may mga ipapalit naman silang bago. Kabang-abang ang mga kaganapan sa mundo ng telebisyon dahil marami tayong aabangan na mga bagong palabas pagpasok ng bagong taon. Kabang-abang man para sa mga kapamilya viewers ang pagsasahimpapawid ng Kapamilya Channel ng ABS-CBN sa All TV matapos magkaroon ng licensing agreement ng Advanced Media Broadcasting System sa Kapamilya Network. Kaabang-abang naman para sa mga kapatid viewers ang mga bagong palabas na naka-line up ng TV5. Di sila nagpahuli sa mga di-kalibreng shows na talagang aabangan ng mga taga-subaybay na Kapatid Network. Ilan sa mga inaabangan ay ang mga series na nasimulan na nilang kuhanan. Isa na nga riyan ang A Secret in Prague na pinagbibidahan ni dating kapamilya artist Enrique Hill at Andrea Berrantes, pero hindi sigurado kung co-produce ito ni Enrique Hill at TV5. Ayon naman sa isang article na nabasa namin sa Philippine Entertainment Portal, isa pang malaking artista ang inaayos daw ang co-production with TV5. Marami-rami na ring na-produce na project itong malaking artista na nakakontrata sa ibang TV network na ikakagulat natin. Anong masasabi niyo mga ka-trending? So ayan po mga Kadabarkads, merong makikipag-co-produce na malaking artista sa TV5. Yan ang dapat nating abangan mga Kadabarkads. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Mr. Anjo Eliana. Alam kong maraming nagtatanong kung ano po ang update sa kaso ni Mr. Anjo mga Kadabarkads. So antabayanan po natin pagkatapos daw ng Pasko or ng bagong taon, maybe January 2026, mabubulaga na lang po ang lahat mga Kadabarkads. Kasi hindi naman po pwede na hindi magsampa ng reklamo ang mga Dabarkads natin na naargabyado at nasagasaan po nitong si Anjo Eliana dahil napakalaking kahihiyan nito mga Kadabarkads, 'di ba? Kaya antabayanan natin ang ganti ng inaapi. So anong say nyo dito mga Kadabarkads? Please comment down below and don't forget to like, share, comment, and subscribe.